Sino makukulit? Kasama ka kasi mukha mo yung nakikita. Hindi kita sasabaan sa kung Sino to? Yan, sabi niya kasi video ko siya eh. Pag napulis ka, yan. Hindi ah. Makulit ka. Mga batang kagaling oh. Uy, naku, may ikot-ikot na. What? Ice skating in City Center. Pwede rin ano. Gusto mo ano tayo? Try? Hindi ako marunong yan eh. Ha? Ayun oh, galing. Bilis nun ah. Hello po sa inyong lahat. Nandito ako ngayon sa City Center sa Doha. So, nagpadala ko ng pera sa Dubai at sa Pilipinas. Kasama ko si Don na nasa bangko dahil nag-update siya ng kanyang account sa bangko. Ngayon, siguro mamaya kakain kami tapos window shopping kung anong pwedeng mabili. Box. Ano to? Anong juice to? Mountain Dew. Medyo Hindi. Gusto mo mukha? O, sige. Ito si Don, kumakain sa wok-wok. Wok-wok. Wok box. Yan ang 35 real. Ano yung order mo? teriyaki. 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 Paras tayo baliw ka. Parehas ba? Pero anong ano yan? BG? Chicken. Unboxing my food. Wala unboxing my food. What? Ano ba? Unboxing? Ano ba? Teriyaki. 35 real. Ito na yon. Mukhang masarap ah. Sarap. Sarap. Parehas pala kami naka-order. Teriyaki. Wala naman ano. Kakainin. Ha? Ayaw tabla. Masarap. Ako nga titikin. Sarap. Yeah. Masarap. Chicken yata to. Chicken. Masarap. Masarap niya, malalaking noodle. Veggie with chicken. Meron siyang gulay. Ngayon gusto ko lang sabihin sa mga
doon sa ating mga kababayan, sa mga at sa mga kapwa Pilipino na ano. Ngayon kasi ang nangyayari tungkol sa diyan sa ating kay Tatay Digong ay maraming mga controversial na nangyayari sa ating ano, sa mga sa ating sa bagong ano presidente na si Tatay Digong. Ngayon, ang napapansin ko lang is yung marami sa ating mga Pilipino ngayon ang masyadong nagiging sensitive sa mga issue. Yung mga maliliit na bagay, kumbaga masyado nilang pinapansin. Pati yung mga joke, konting joke lang, tapos konting mga mannerism, mga konting pagkakamali, yung mga expression ni Tatay Digong masyado nilang pinapansin, masyado nilang binibigyan ng ano, mali siya. Ngayon, kasi napansin lang natin kasi na ang mga na tayong mga Pilipino nakasanayan natin yung mga bagay na parang tradisyon na sa ating bansa, yung nakasanayan nyo na masyadong formal pag mga ini-interview, parang napakadesente, hindi makapagmura, hindi makapag-express ng mga bagay na sa tingin nila mali. Kumbaga, nangyari na yun sa atin sa ating bansa, sa Pilipinas, na nagkaroon tayo ng mga formal na mga presidente, mga matatalino, mga disente. Marami na silang nagdaan na talagang mga presidenteng kala mo talagang mga ubod ng mayayaman talaga, tapos mayayaman, tapos matatalino, mga disente kuno, mga ilang presidente na nadumaan na kagaya nila, mga bilyonaryo, mga hindi makabasag pinggan kuno, hindi makapagmura. Pero anong tanong sa kabila ng mga ganong mga attitude nila na masyadong formal, may nagawa ba sila sa ating bansa? Ginawa ba nila na nabago ba nila ang Pilipinas? Natanggal ba nila yung mga krimen? Natanggal ba nila yung mga corruption? Natanggal ba nila yung mga magnanakaw? Natanggal ba nila yung mga drug lords, mga drug syndicate yan sa ating bansa? Sila nga mga disenteng mga tao, mga formal. Tapos anong ginawa nila sa Pilipinas? Kung baga, pinamunuan na tayo ng mga ganong klaseng tao, mga disente, mga mayayaman, matatalino, mga hindi makabasag pinggan. Pero anong ginawa nila? Wala namang nangyari sa Pilipinas ha. Gusto nyo ba ganun pa rin ang mamuno sa atin? Ngayon, nagkaroon tayo ng bagong presidente na talagang iba, kakaiba sa lahat. Yun nga yung sinasabi nila na si Tatay Digong, iba yung karakter niya doon sa mga naunang leaders ng ating bansa. So, ngayon pa lang nagkakaroon ng mga radical changes sa kanyang attitude, sa kanyang pagkatao, ibang-iba siya. So, subukan natin siya na umupo sa ating bansa dahil at least magkaroon tayo ng bagong at kakaibang presidente na kagaya ni Tatay Digong. Kasi, isipin nyo na lang na ang mga tao, iba-ibang klaseng tao. Hindi pwedeng pare-pareho. Kumbaga, si Tatay Digong, ganun ang karakter niya. Hindi siya nga yung, kung titingnan mo, hindi siya disente. Kung titingnan mo, simpleng tao lang. Hindi siya yung kagaya ng mga tao, pag nakadamit, naka-Amerikana, naka-necktie, naka-disenteng-disente, napaka-formal-formal. Pero siya, ibang pagkatao niya. Kung titingnan mo siya, para siyang bugoy-bugoy lang, simpleng tao siya. Tapos kung titingnan mo, iisipan lang natin, dapat mayroong isang bagong mayroon tayong bagong presidente na ganun ang karakter. Susubukan natin, baka sa kabila ng ganong klaseng pagkatao niya, ganong klaseng karakter niya, siya pala ang makapagbago ng ating bansa. Siya pala yung makapagbigay ng bagong imahe sa ating bansa. Dahil nga, tingnan nyo, kakaiba siya sa lahat, na mayroon siyang disiplinaryan na tao. Sa kabila na masama siyang, minsan nagmumura siya, minsan yung salita niya as talagang straight to the point. Hindi siya yung paligoy-ligoy kasi na parang hindi makapabasag pinggan, na parang nagbabanal-banalan, di ba? So kumbaga, mayroon na kasi tayong mga namuno na kung titingnan mo parang mga banal sila, pag nagsalita hindi ka masasaktan, parang binobola ka. Pero wala namang nangyari sa ating bansa. So ngayong panahon na to, si Tatay Digong, straight to the point pag nagsalita, diretso, hindi yung paligoy-ligoy, hindi yung bubulahin ka. So, ang sinasabi niya is buong katotohanan lang. Direct to the point. Pero sa ganong pamamaraan, baka siya nga yung makapagbago sa Pilipinas. Siya nga yung may
pwedeng katakutan ng mga ng mga kriminal, ng mga drug syndicates, ng mga magnanakaw sa gobyerno dahil siya kasi mayroon prinsipyo eh. Pinapakita niya kung sino siya. Hindi siya yung parang bubulahin ka tapos wala namang mangyayari. Siya, straight to the point siya. Pag sinabi niya, kailangan masunod. Parang kailangan, pag sinabi niyang bawal, bawal yon. Kaya mananagot ka talaga sa batas. Yun. So, huwag tayo masyadong sensitive kasi iba-ibang klase yung mga pagkatao. Dapat yung maintindihan nyo, yung mga psychologist yan, yung mga matatalino, na ang tao, iba-iba. Iba-ibang karakter. So, wag nating itulad siya sa mga talagang mga kunwari, mga disenteng tao, sa mga formal, hindi makababasag pinggan, mga nagbabanal-banalan, mga hindi mambobola lang, tapos wala namang nangyayari sa bansa. So, si Tatay Digong, iba yung karakter niya, iba yung way niya ng leadership. Doon nga siya napatunayan sa Davao na sa ganong klaseng leadership, ginagalang siya ng mga tao, kinatakutan siya ng mga kriminal, ng mga drug lords, ng mga magnanakaw. So, hayaan natin siyang mamuno sa loob ng 6 na taon. Tingnan natin kung anong mangyayari sa ating bansa at kung talagang magkaroon siya ng chance na magawa niya yung gusto niya. Di sana bandang huli pasalamatan natin siya kung mawala yung mga droga, yung mga magnanakaw at mga kriminal sa ating bansa. Kung sa loob ng 6 na taon hindi niya magawa ang kanyang mga pinangako o hindi niya magawa ang kanyang mga dapat gawin, doon na nyo siya pulaan, doon nyo siya sisihin, doon nyo siya sabihin kung anong gusto nyo. Pero ngayong hindi pa nga siya nakakaupo, pinagkakaisa nyo siya, tumahimik muna kayo kasi bigyan nyo siya ng chance, bigyan natin siya ng chance na umupo at magawa yung mga bagay na dapat niyang gawin. Isa na nga dyan yung mawala yung mga kriminal, mawala yung mga drug lords at mga magnanakaw sa gobyerno. Bigyan natin siya ng chance na magkaroon ng pagbabago. So dapat yun ang tingnan natin, yung karakter ni Tatay Digong nakakaiba, na hindi siya pwedeng ipareha doon sa mga disenteng tao, sa mga nambubola lang, doon sa mga kung manamit, nakakurbata, naka-Amerikana, pero hindi rin makabasag pinggan, o kaya nagbabanal-banalan pero wala namang nagagawa para sa bansa. Pero kaya ang karakter ni Tatay Digong kakaiba. Stricto, masyadong tough, masyadong humahabol siya sa mga mga kriminal, sa mga magnanakaw at sa mga korap sa gobyerno. So, wag natin masyadong husgahan. So, panahon na para pagbabago, i-adapt natin yung ating mga sarili doon sa pagbabago sa ating bansa. Tayong masyadong sensitive sa mga issue. So, hanggang yan na lang. Sobrang napaka-sensitive naman nating mga Pilipino. Yung iba kasi parang masagi mo lang konti. Masyado lang exaggerated na pag nag-react parang sobra-sobra naman.